Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Huwag po nating isisi agad sa edad ang mga gabing hindi tayo makatulog ng mahimbing. Tingnan ninyo, milyon-milyong nakatatanda sa Pilipinas ang tahimik na tinatanggap ang paggising ng 2, 3 o kahit 4 na beses sa isang gabi bilang isang bagay na normal. Ngunit, ang katotohanan, ang madalas na pagpunta sa banyo ay hindi lamang isang maliit na abala. Tahimik nitong ninanakaw sa inyo ang mahimbing na tulog, pinahihina ang inyong memorya at pinapataas pa ang panganib na madulas sa dilim. Ito ang parte na hindi madalas sabihin sa atin. Marami sa mga gawi na akala natin ay nakakatulong sa gabi ay maaaring lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Isang baso ng maligamgam na gatas na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, isang tasa ng tsaa pagkatapos ng hapunan, o kahit ang pag-inom ng tubig bago patayin ang ilaw. Ang mga maliliit na gawaing ito ay tila hindi nakakasama at nakakaginhawa pa nga. Ngunit sa loob ng inyong katawan, pinipilit nito ang inyong pantog at mga bato, kidneys, na magpatuloy sa pagtatrabaho habang ang inyong utak ay desperadong nangangailangan ng pahinga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na napakasimple na nakatago lamang sa inyong kusina. Ang baking soda na hinalo sa tubig kapag ininom sa tamang oras ay makakatulong na pakalmahin ang acid reflux sa gabi, bawasan ang iritasyon sa pantog, at dahan-dahang ibalik ang mahabang oras ng tulog na matagal nyo nang hinahanap. Hindi ito isang milagrosong tableta. Ito ay isang maliit na pagbabago na may kamangha-manghang siyensya sa likod nito. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong panig. Pakiiwan ng komento sa ibaba, at kung ang impormasyong ito ay magbibigay ng halaga, tandaan na mag-like at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na payo na maaaring magbago ng inyong mga gabi. Ang baking soda water at ang pagtulog sa gabi. Habang tayo ay nagkakaedad, marami sa atin ang napapansin na ang pagtulog ay hindi na kasing simple ng dati. Pagkatapos ng edad 60, nagiging karaniwan na ang gumising ng 2 o 3 beses sa gabi. Minsan, dahil sa biglaang pangangailangan na gumamit ng banyo, at minsan naman dahil sa parang nasusunog na pakiramdam na umaakyat sa dibdib. Ang mga maliliit na pagkaantala na ito ay naiipon na nag-iiwan sa isipan na pagod sa umaga at sa katawan na mabigat, na parang pinangakuan ng pahinga, ngunit hindi ito lubusang naibigay. Para sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas, ang ganitong sitwasyon ay maaaring parang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit, ipinapakita ng siyensya na may mga maliliit na pagbabago na maaaring makatulong. Isa sa mga nakatagong salarin ay ang nighttime acid reflux. Kapag humihina ang balbula sa dulo ng esophagus, ang asido mula sa tiyan ay maaaring umakyat pataas kapag tayo ay nakahiga. Ang resulta ay heartburn na pumipilit sa maraming senior na umupo sa hating gabi, uminom ng tubig o maghanap ng lunas. Sa katagalan, hindi lang tulog ang ninanakaw ng palagiang iritasyong ito, kundi nagdudulot din ito ng stress sa puso at utak. Isa pang karaniwang dahilan ay ang sensitibong pantog. Sa pagtanda, nagsisimulang magpadala ng senyales ang pantog na kailangan ng umihi kahit kalahati pa lang ang laman nito, na nagiging sanhi ng paggising para sa hindi naman kinakailangang pagpunta sa banyo. Parehong tahimik
na sinisira ng mga problemang ito ang pagkakataon para sa isang malalim at nakapagpapagaling na pahinga. Ang baking soda water ay maaaring mukhang napakasimple, ngunit ang siyensya sa likod nito ay nakakagulat na epektibo. Ang kalahating kutsarita ng baking soda na tinunaw sa isang basong tubig ay maaaring in-neutralize ang sobrang asido na nagbibigay ng mabilis na ginhawa mula sa heartburn. Ang banayad na alkalinity nito ay nagpapakalma rin sa mga nerbiyos ng pantog na binabawasan ang mga maling senyales na gumigising sa iyo bago mag-umaga. Sa Cebu, ibinahagi ng isang retiradong trooper ng jeep na hindi siya makatulog ng higit sa 3 oras nang hindi nagigising sa sakit. Matapos lumipat sa isang maliit na baso ng baking soda water 1 oras pagkatapos ng hapunan, ang kanyang tulog ay umabot na sa 6 na oras na dire-diretso, isang bagay na akala niya ay habang buhay nang nawala. Sa Quezon City, isang lola na pipilas ako na Quezon City na mahilig sa kanyang panggabing salabat ay napansin na nagmamadali siyang pumunta sa banyo 2 beses bawat gabi. Sa pamamagitan ng pag-aaga ng kanyang pag-inom ng tsaa at pagpapalit ng kanyang inumin bago matulog sa baking soda water, sa wakas ay nakatulog na siya hanggang umaga at mas maliwanag ang kanyang mga mata dahil sa sapat na pahinga. Siyempre, hindi ito isang gamot sa lahat ng sakit at hindi ito para sa lahat. Ang sobrang baking soda ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan o pagtaas ng presyo ng dugo. Kaya dapat itong gamitin ng may pag-iingat. Laging magsimula ng dahan-dahan at laging kumonsulta sa inyong doktor bago ito idagdag sa inyong routine. Lalo na kung kayo ay may iniinom na gamot o may kondisyon sa puso o bato. Gayunpaman, para sa maraming nakatatanda, ang simpleng lunas na ito sa kusina ay nag-aalok ng ginhawa kung saan wala ng ibang gumana. Ito ay isang paalala na kahit sa ating mga huling taon, ang maliliit na pagpili ay maaaring magbalik ng kontrol, kapayapaan, at ng regalo ng walang patid na tulog, mga benepisyo sa panunaw, acid reflux, at indigestion. Ang isang late na hapunan, mapaisang platong lechon man sa Maynila o isang maanghang na Bicol Express sa Bicol ay maaaring maging mabigat sa tiyan. Dagdagan pa ito ng 1 tasa ng kape o tsaa na masyadong malapit sa oras ng pagtulog at ang resulta ay paglaki ng tiyan, hirap sa pagtunaw, at ang pamilyar na pakiramdam ng panunuot na umaakyat sa dibdib. Ang tila hindi nakakapinsalang gawain ay madalas na dahilan kung bakit mababaw ang tulog at mabagal ang pakiramdam sa umaga. Ang baking soda water ay ginagamit na sa loob ng maraming henerasyon bilang isang simpleng lunas sa bahay. At ngayon, ipinapaliwanag ng pananaliksik kung bakit ito nakakatulong. Kapag ang baking soda ay natunaw sa tubig, ito ay nagsisilbing natural na antacid na dahan-dahang nin-neutralize ang sobrang asido sa tiyan. Ipinakita ng isang clinical study na ang mga bicarbonate solution ay maaaring bawasan ang dalas at tindi ng heartburn, lalo na pagkatapos ng mga late na pagkain. Bagamat hindi ito gamot para sa chronic reflux, maaari itong magbigay ng panandaliang ginhawa na tumutulong sa katawan na mag-relax para makatulog. Para sa mga senior, kahit 2 dagdag na oras ng walang patid na pahinga ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang malabong umaga at isang malinaw at masiglang araw. Ang mga gawi sa kultura ay madalas na may nakatagong papel. Sa mga tahanan sa Pilipinas, ang pagtatapos ng hapunan na may mamantikang pagkain o matatamis na dessert ay nagpapahirap sa ating panunaw.
Ang hamon naman minsan ay ang mga maanghang na sabaw o isang tasa ng kape na iniinom ng gabi na. Parehong tradisyon ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit madalas na nagtitrigger ng acid reflux sa gabi. Ang maliliit na pagsasaayos, mas magagaan na pagkain, mas maagang pag-inom ng tsaa at maingat na sukat ng pagkain ay nagbabawas ng presyon sa tiyan at nagbibigay sa katawan ng mas magandang pagkakataon na makabawi. Ang mga kwento ay nagbibigay buhay dito. Isang retiradong guro sa Davao ang nagbahagi na ang heartburn sa hating gabi ay nagpapanatili sa kanyang pag-upo hanggang sa sinubukan niya ang baking soda water pagkatapos ng hapunan. Sa loob ng isang linggo, napansin niya ang mas kaunting atake ng reflux at mas mahimbing na pahinga. Sa Pampanga, isang lola ang pumalit sa kanyang panggabing kape ng maligamgam na tubig at paminsan-minsan ay gumagamit ng baking soda water. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagising siyang sariwa ang pakiramdam sa halip na pagod. Ang mga halimbawang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Lunas ay hindi laging nagmumula sa mga bote ng gamot. Minsan, ito ay tungkol sa pagpansin sa mga senyales ng katawan, pagrespeto sa mga limitasyon nito, at paggamit ng maliliit at ligtas na kasangkapan ng matalino. Ang baking soda water, kapag ininom ng katamtaman at may gabay ng doktor, ay maaaring maging isa sa mga kasangkapang iyon. Hindi ito isang milagrosong lunas, ngunit maaaring ito ang susi sa mas kalmadong panunaw, mas tahimik na gabi, at ang regalo ng tunay na pahinga na nagpapabawas sa sakit ng kalamnan at kasukasuan. Sa Pilipinas, ang mga senyor ay madalas na naglalakad-lakad sa kanilang barangay, sumasali sa mga light Zumba class, o sumusunod sa mga simpleng ehersisyo sa bahay. Ang umaga ay maaaring magsimula sa mga stretching sa beranda o dahan-dahang paglalakad sa paligid ng plaza o simbahan. Ang mga aktibidad na ito ay nagpapanatiling gumagalaw sa katawan at buhay ang diwa. Ngunit madalas silang nag-iiwan ng pamilyar na kirot sa mga kalamnan at kasukasuan, lalo na kung may arthritis na. Ang paninigas ay maaaring maging sanhi ng hindi mapakaling pagtulog at mahirap na umaga, na lumilikha ng tahimik na takot na mawalan ng kalayaan. Nag-aalok ang siyensya ng paliwanag para sa discomfort na ito. Pagkatapos ng pisikal na aktibidad, ang mga kalamnan ay nag-iipon ng lactic acid, isang byproduct ng paggamit ng enerhiya. Kapag naipon ang asidong ito, pinabababa nito ang pH sa loob ng mga kalamnan na humahantong sa pagkapagod at pananakit. Para sa mga mas batang katawan, mabilis ang paggaling. Ngunit para sa mga nakatatanda, bumabagal ang proseso at nagtatagal ang kirot. Dito pumapasok ang hindi inaasahang papel ng baking soda water. Dahil ito ay natural na alkaline, nakakatulong itong i-neutralize ang sobrang asido sa katawan na binabawasan ang pagkapagod ng kalamnan at pinapagaan ang paggaling. Pinag-aralan ng mga sports scientists ang bicarbonate sa loob ng maraming taon at nalaman na maaari nitong mapabuti ang endurance at pabilisin ang pag-repair ng kalamnan sa pagitan ng mga sesyon ng ehersisyo, habang maaaring gamitin ito ng mga atleta para sa performance. Maaaring makinabang ang mga nakatatanda sa pamamagitan lamang ng pakiramdam na hindi gaanong masakit ang katawan pagkatapos ng pang-araw-araw na gawain. Isipin na lang ang kwento ng isang retiradong inhinyero sa Makati. Pagkatapos niyang mag-60,
Nagpasya siyang magpatuloy sa pagbubuhat ng magagaang weights sa gym. Ngunit ang sakit sa kanyang mga balikat ay madalas na nagnanakaw ng kanyang tulog. Sa mungkahi ng isang kaibigan, sinubukan niya ang isang maliit na baso ng baking soda water sa gabi. Sa loob ng isang linggo, ang matinding sakit ay naging banayad na kirot at nagsimula siyang makapahinga ng mas komportable sa gabi. Sa Iloilo, isang lola na tapat na nagsasagawa ng stretching tuwing umaga ay madalas makaramdam ng kabigatan sa kanyang mga binti pagdating ng gabi. Nang palitan niya ang kanyang late na tsaa ng baking soda water, napansin niyang gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga kalamnan at hindi na napuputol ang kanyang tulog dahil sa discomfort. Siyempre, hindi ito isang milagrosong solusyon at dapat itong gamitin ng matalino. Ang sobrang baking soda ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan o makaapekto sa presyon ng dugo. Kaya't mahalaga ang pagiging katamtaman. Ngunit, para sa mga senior na naghahanap ng mga simpleng paraan upang manatiling aktibo nang walang palagiang sakit, ang maliit na hakbang na ito ay maaaring gawing hindi gaanong nakakatakot at mas kapaki-pakinabang ang pang-araw-araw na paggalaw. Ang tunay na mensahe ay puno ng pag-asa. Sa tamang mga pagpili, maaari mong pakalmahin ang pananakit, matulog ng mas mahimbing, at patuloy na tamasahin ang mga aktibidad na nagbibigay kahulugan sa buhay hanggang sa iyong mga huling taon na sumusuporta sa paggana ng bato. Para sa maraming nakatatanda, ang kalusugan ng mga bato ay nagiging isang tahimik ngunit mahalagang alalahanin. Ang chronic kidney disease o CKD ay nakakaapekto sa milyon-milyon sa buong mundo at ang panganib ay tumataas ng husto pagkatapos ng edad na 60. Ang nagpapahirap dito ay madalas na tahimik na umuunlad ang mga problema sa bato ng walang malinaw na sintomas hanggang sa umabot ito sa isang advanced na yugto. Sa oras na lumitaw ang pagkapagod, pamamaga o madalas na pag-ihi, maaaring nahihirapan na ang mga bato. Ang katotohanan ito ay lumilikha ng pag-aalala para sa mga senyor na maaaring matakot na mawalan ng kanilang kalayaan o harapin ang mga komplikadong paggamot. Isang larangan ng pananaliksik na nag-aalok ng pag-asa ay nagsasangkot ng isang bagay na kasing simple ng baking soda water. Ang mga bato ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng acid base ng katawan. Ngunit sa CKD, madalas silang hindi epektibong nakakapag-alis ng asido. Ito ay humahantong sa metabolic acidosis, isang estado na maaaring magpalala ng pinsala sa bato sa paglipas ng panahon. Ang baking soda, nakilala sa siyensya bilang sodium bicarbonate, ay may alkaline na katangian na maaaring makatulong na i-neutralize ang sobrang asido sa dugo. Natuklasan ng isang malaking meta-analysis na ang oral supplementation ng sodium bicarbonate ay nagpabuti sa serum bicarbonate levels at nagpabagal sa pagbaba ng estimated glomerular filtration rate o EGFR na siyang pangunahing sukat ng paggana ng bato. Bagamat hindi ito isang lunas, ipinapakita nito na ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring suportahan ang natural na proseso ng pag-repair ng katawan. Malaki ang papel ng pang-araw-araw na gawi sa pagtanda ng mga bato. Sa Pilipinas, ang mga processed food na mataas sa sodium at artificial additives tulad ng mga dilata at instant noodles ay tahimik na nagpapahirap sa ating mga bato. Ang mga tradisyonal na pagkain na mayaman sa bagoong, patis, daing, at maaalat na sausawan
ay maaaring magkaroon ng parehong epekto. Parehong kultural na pattern ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa maingat na pagpili. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagbabawas ng mga processed o maaalat na pagkain, pag-inom ng sapat na likido sa araw, at pagsasaalang-alang ng banayad na suporta tulad ng baking soda water sa ilalim ng medikal na gabay ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Ang mga kwento ay nagbibigay buhay sa mga ideyang ito. Isang retiradong kartero sa Baguio na dating nag-aalala sa bumababang bilang ng kanyang kidney function ay sinimulang sundin ang payo ng kanyang doktor na gumamit ng maliit na dosis ng baking soda water kasama ang isang low-salt diet. Naging stable ang kanyang kidney function na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na manatiling aktibo. Sa Batangas, isang lola na mahilig sa atsara ay napansin ang pagtaas ng kanyang presyon ng dugo at binalaan ng kanyang doktor tungkol sa pinsala sa bato. Sa suporta ng pamilya, binawasan niya ang kanyang paggamit ng asin at nagdagdag ng paminsan-minsang baking soda water. Inilarawan niya na mas mahimbing ang kanyang tulog at mas masigla ang pakiramdam, hindi lamang dahil sa gamot, kundi dahil sa mga simpleng pagbabago na kaya niyang pamahalaan. Ang pangunahing mensahe ay pag-iingat at pag-asa na magkasama. Ang baking soda water ay hindi dapat pumalit sa medikal na paggamot. At ang sobra ay maaaring magdulot ng pinsala, lalo na para sa mga may kondisyon sa puso o mataas na presyon ng dugo. Ngunit, kapag ginabayan ng isang healthcare provider, maaari itong magsilbi bilang isang maliit na kasangkapang sumusuporta. Para sa mga senior na nag-aalala tungkol sa kanilang mga bato, ang kapangyarihan ay hindi nasa takot, kundi sa kamalayan. Sa pamamagitan ng matalinong pagpili, posibleng protektahan ang kalusugan ng bato, bawasan ang pasanin ng sakit, at tamasahin ang mas maraming taon ng kalayaan at sigla. Gout at arthritis. Ang gout ay madalas na lumilitaw pagkatapos ng maraming taon ng pagkain ng red meat, pag-inom ng beer, at pagkain ng matatamis na dessert. Habang sa Pilipinas, maaari itong sumunod sa isang dieta na pununo ng monggo, lamang loob, at maaalat na pagkain. Biglaan ang dating ng sakit, kadalasan sa hinlalaki ng paa o bukong-bukong, at parang nasusunog ang kasukasuan. Ang matinding discomfort na ito ay hindi lamang nakakaabala sa pagtulog, kundi lumilikha rin ng tahimik na takot na mawalan ng kakayahang gumalaw at kalayaan. Ang pinag-uugatang problema ay ang pag-iipon ng uric acid. Kapag tumaas ang antas ng uric acid, nabubuo ang mga kristal sa loob ng mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding sakit at pamamaga. Karaniwang nagre-reseta ang mga doktor ng mga gamot upang mapababa ang uric acid, ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ang maliliit na pagbabago sa pamumuhay ay maaaring gawing mas epektibo ang mga paggamot na iyon. Isa sa mga pinakasimpleng tulong ay maaaring baking soda water dahil ito ay alkaline. Nakakatulong ang baking soda na i-neutralize ang kaasiman at itaas ang pH ng ihi. Ang pagbabagong ito ay ginagawang mas natutunaw ang uric acid na nagpapahintulot sa mga bato na mas epektibong ilabas ito. Sa paglipas ng panahon, mas kaunting kristal ang nabubuo at maaaring hindi na gaanong malubha ang mga pag-atake. Isaalang-alang ang kwento ng isang retiradong punong guro sa Laguna na ilang taon
ng nakikipaglaban sa gout. Inilarawan niya ang mga gabi kung saan ang sakit sa kanyang hinlalaki sa paa ay napakatindi na kahit ang bigat ng kumot ay hindi niya matiis. Nagreseta ang kanyang doktor ng gamot, ngunit bumabalik pa rin ang mga atake. Sa mungkahi ng isang kaibigan, nagsimula siyang uminom ng isang maliit na baso ng baking soda water tuwing ikalawang gabi. Palaging may pahintulot ng kanyang doktor. Sa loob ng ilang linggo, dumalang ang mga atake at sa wakas ay naging sapat ang kanyang kumpiyansa para maglakad muli sa parke. Ipinapakita ng kanyang kwento na bagamat hindi lunas ang baking soda water, maaari itong maging bahagi ng isang mas malawak na plano na nagdudulot ng tunay na ginhawa. Sa Bulacan, isang lola ang naharap sa katulad na pagsubok. Ang kanyang pagkahilig sa mga pagkaing may gata at mga pangpistang kakanin ay madalas na humahantong sa masakit na pag-atake na pumipigil sa kanyang makisali sa mga pagtitipon ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanyang mga kinakain sa gabi at paminsan-minsang paggamit ng baking soda water sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor, napansin niyang mas kalmado ang kanyang mga kasukasuan at hindi na gaanong nagugulo ang kanyang mga gabi. Ang mahalagang paalala ay hindi isang standalone na solusyon ang baking soda water. Ito ay pinakamahusay na gumagana kapag isinama sa iniresetang gamot, isang balanseng dieta at regular na medikal na check-up. Ang sobrang baking soda ay maaaring magdulot ng mga problema sa puso o presyo ng dugo. Kaya mahalaga ang pag-iingat. Ngunit sa maingat na paggamit, ang simpleng lunas na ito ay nag-aalok ng pag-asa. Para sa mga senior na natatakot na makulong sa sakit, ito ay isang paalala na posible pa rin ang kontrol at ang maliliit na hakbang ay maaaring maibalik ang parehong ginhawa at kumpiyansa sa pang-araw-araw na buhay. Bagong pananaliksik sa kanser at pamamaga. Sa mga nakaraang taon, sinimulan ng mga siyentipiko na tuklasin ang ilang mga nakakagulat na posibilidad para sa isang sangkap na kasing karaniwan ng baking soda. Iminumungkahi ng mga maagang pag-aaral sa laboratorio na kapag ang baking soda ay iniinom sa maliliit na halaga, maaari nitong bawasan ang kaasiman sa paligid ng mga tumor. Ang mga selula ng kanser ay madalas na nabubuhay sa mga highly acidic na kapaligiran at sa pamamagitan ng paggawa ng nakapalibot na lugar na hindi gaanong acidic, naniniwala ang mga mananaliksik na maaari nitong pabagalin ang kanilang paglaki. Hindi ito nangangahulugan na ang baking soda ay isang lunas, ngunit nagbubukas ito ng pinto sa pag-unawa kung paano maaaring maimpluwensyahan ng maliliit na pagbabago sa kimika ng katawan ang sakit. Para sa mga nakatatanda na nabubuhay sa tahimik na takot na bumalik o kumalat ang kanser, kahit na ang maliliit na hakbang na sumusuporta sa katawan ay makabuluhan. Higit pa sa pananaliksik sa kanser, mayroon ding ebidensya na maaaring maimpluwensyahan ng baking soda ang immune system sa mga kondisyon tulad ng rheumatoid arthritis. Nangyayari ang pamamaga sa RA kapag ang immune system ay nagkakamaling inaatake ang sariling kasukasuan ng katawan na lumilikha ng pamamaga at sakit. Ipinakita ng isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Immunology na ang baking soda kapag ininom kasama ng tubig ay nag-udyok sa mga immune cell na lumipat mula sa isang pro-inflammatory state patungo sa isang mas kalmadong anti-inflammatory state. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi nakakagamot ng arthritis,
Ngunit maaaring makatulong ito na mabawasan ang mga pag-atake at mapabuti ang pang-araw-araw na kaginhawahan. Para sa maraming mga senior, ang mas kaunting masakit na gabi ay nangangahulugan ng mas maraming kalayaan na gumalaw, matulog, at makisalamuha sa mga mahal sa buhay. Kunin natin ang halimbawa ni Aling Maria, isang 90 taong gulang na ginang mula sa Tarlac. Mahigit isang dekada na siyang nakikipaglaban sa rheumatoid arthritis at ang kanyang mga gabi ay madalas na naaantala ng sakit sa kasukasuan na nagpaparamdam sa kanya ng pagkabalisa at pag-iisa. Sa gabay ng kanyang doktor, sinimulan niyang isama ang baking soda water sa kanyang routine 2 beses sa isang linggo. Sa sumunod na buwan, napansin niya ang mas kaunting pag-atake, mas banayad na umaga, at kahit na ang pagbabalik ng enerhiya na nagpahintulot sa kanya na magluto muli para sa kanyang mga apo. Hindi itinigil ni Maria ang kanyang gamot, ngunit nalaman niya na ang maliit na pagbabagong ito ay ginawang mas matitiis ang kanyang plano sa paggamot at mas may pag-asa ang kanyang buhay. Gayunpaman, mahalaga ang pag-iingat. Ang baking soda water ay hindi dapat pumalit sa iniresetang paggamot para sa cancer o arthritis. Ang sobra ay maaaring makasama sa puso, bato, o presyon ng dugo. Ngunit bilang isang suportang hakbang na maingat na sinusubaybayan at ginagabayan ng isang doktor, maaari itong maging isang simpleng kaalyado sa paglaban sa pamamaga. Ang mas malalim na mensahe ay hindi tungkol sa mga himala, kundi tungkol sa mga pagpipilian. Kahit sa mga huling taon, maaari mong tuklasin ang mga ligtas, batay sa ebidensya na kasangkapan na umaakma sa pangangalagang medikal at nagbabalik ng pakiramdam ng kontrol. Sa kamalayan, pagmomoderate at gabay, ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pag-survive, kundi tungkol sa pagbawi ng kapayapaan at kumpiyansa sa pang-araw-araw na buhay. Paano gamitin ang baking soda water ng ligtas? Pagdating sa pagsubok ng baking soda water, ang mga detalye ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng maraming tao. Ang pinakamainam na oras ay karaniwang 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan bago matulog. Ang timing na ito ay nagbibigay daan sa tiyan na humupa, binabawasan ang panganib ng reflux, at inihahanda ang katawan para sa isang mas kalmadong gabi ng pagtulog. Ang pag-inom nito ng masyadong maaga pagkatapos kumain ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan, at ang masyadong huli ay maaaring makagambala sa pahinga. Ang tamang dosis ay napakaliit. Kalahating kutsarita lamang o humigit kumulang 20 gramo na tinunaw sa isang baso o mga 180 hanggang 240 mililitro ng tubig na nasa room temperature. Haluing mabuti hanggang sa ito ay ganap na malinaw at dahan-dahang inumin sa halip na lunukin lahat ng sabay-sabay. Ang masyadong mabilis na pag-inom nito ay maaaring makasama sa panunaw at lumikha ng hangin, habang ang dahan-dahang pag-inom ay nagbibigay daan sa katawan na maabsorb ito ng komportable. Ang dalas ay isa pang mahalagang salik. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, 1 o 2 beses sa isang linggo ay sapat na upang mapansin ang mga benepisyo tulad ng mas kaunting heartburn o mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Ang ilan ay maaaring gamitin ito sa mga maikling cycle, ilang araw na magkakasunod kapag mas malakas ang mga sintomas. Ngunit ang pangmatagalang araw-araw na paggamit ng walang medikal na pangangasiwa
ay hindi inirerekomenda dahil ang sobrang sodium ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at makaapekto sa puso o bato. Ipinapakita ng mga kwento mula sa mga senior kung paano nakakagawa ng pagkakaiba ang maliliit na detalyeng ito. Sinabi ng isang retiradong lalaki sa Laguna na ang dahan-dahang pag-inom ng kanyang baking soda water ay nakatulong sa kanya na maiwasan ang reflux sa hating gabi. Sa Maynila, ipinaliwanag ng isang lola na ang pag-inom nito 2 beses lamang sa isang linggo ay nagbigay sa kanya ng mas mahimbing na tulog ng walang mga hindi kanais-nais na epekto. Pareho silang nakahanap ng ginhawa sa pamamagitan ng pagsisimula ng maliit at pakikinig sa kanilang mga katawan. Ang mensahe ay simple ngunit mahalaga. Ang baking soda water ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool, ngunit kapag ginamit lamang ng may pag-iingat, laging kumonsulta sa iyong doktor bago ito gawing bahagi ng iyong routine. Lalo na kung ikaw ay may mga alalahanin sa puso, bato o presyon ng dugo. Sa tamang timing, dosis at pag-iingat, ang abang lunas na ito ay maaaring suportahan ang iyong mga gabi nang hindi nagdaragdag ng mga bagong alalahanin. Sino ang dapat umiwas sa baking soda water? Bagamat ang baking soda water ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, hindi ito ang tamang pagpipilian para sa lahat. Ang mga nakatatanda na may mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, o chronic kidney problems ay dapat maging maingat. Ang baking soda ay mataas sa sodium at kahit na maliit na halaga ay maaaring magdagdag ng dagdag na bigat sa puso at bato. Para sa mga sumusunod na sa isang low-salt diet, ang pagdaragdag ng mas maraming sodium sa pamamagitan ng baking soda ay maaaring masira ang progreso na pinaghirapan nilang makamit. Dapat ding iwasan ng mga buntis ang paggamit ng baking soda bilang isang lunas sa bahay, maliban kung partikular na inirerekomenda ito ng isang doktor. Ang sobrang sodium ay maaaring magpataas ng fluid retention at presyon ng dugo sa panahon ng pagbubuntis na maaaring mapanganib. Katulad nito, ang mga taong umiinom ng diuretics, corticosteroids, o ilang mga antacid ay maaaring harapin ang hindi inaasahang mga interaksyon. Ang mga gamot na ito ay nakakaapekto na sa balanse ng likido sa katawan at ang pagsasama-sama ng mga ito sa baking soda ay maaaring magpataas ng panganib ng mga problema sa electrolyte o paglaki ng tiyan. Kahit na para sa mga malulusog na senior, may mga sitwasyon kung saan ang baking soda water ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Kung ikaw ay madaling magkaroon ng bloating, gas, o matinding acid reflux, ang pag-usbong na nilikha kapag ang baking soda ay nag-react sa asido sa tiyan ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Sa halip na pakalmahin ang tiyan, maaari itong humantong sa discomfort at mga gabing walang tulog. Ang mga panganib ay nagkakaiba rin sa pagitan ng mga kultura. Sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang mga processed food, maraming mga senior na ang kumukonsumo ng mas maraming sodium kaysa sa inirerekomenda. Ang pagdaragdag ng baking soda water sa ibabaw niyan ay maaaring madaling magpataas ng presyon ng dugo. Ang hamon ay madalas na nagmumula sa mga dieta na mayaman sa bagoong, patis, maaalat na merienda o panggabing kape. Sa parehong kaso, ang sobrang sodium at naantalang panunaw ay ginagawang hindi magandang pagpipilian ang baking soda water
para sa ilang individual. Ang mensahe dito ay hindi takot, kundi pag-iingat. Ang baking soda water ay maaaring makatulong para sa ilan, ngunit hindi ito isang one-size-fits-all na lunas. Kung mayroon kang mga umiiral na kondisyon sa kalusugan o umiinom ng pang-araw-araw na gamot, laging kumonsulta sa iyong doktor bago subukan ito. Sa pamamagitan ng paggawa ng maingat at matalinong mga desisyon, maaari mong protektahan ang iyong kalusugan. Iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib at tuklasin pa rin ang mga banayad na lunas na tunay na sumusuporta sa iyong katawan. Ang baking soda water ay hindi isang milagrosong lunas, ngunit maaari itong maging isang banayad na kasama sa iyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Para sa maraming nakatatanda, ang maliliit na pagbabago ay madalas na lumilikha ng pinakamalaking pagkakaiba. Ang isang simpleng baso ng baking soda water na ininom ng matalino ay maaaring magpakalma sa indigestion, acid reflux, at bawasan ang mga nakakainis na pagpunta sa banyo sa gabi. Maaari rin itong magbigay ng suporta sa mga tumatandang bato at kahit na makatulong na mapawi ang masakit na mga kasukasuan na nagpapahirap sa pang-araw-araw na paggalaw, ang halaga ay hindi nasa pagpapalit ng pangangalagang medikal, kundi sa pagdaragdag ng isang ligtas, natural na gawi na gumagana kasama ang gabay ng iyong doktor. Isipin ito bilang isa pang kasangkapan sa iyong mga kamay, isang bagay na maaari mong piliin para sa iyong sarili. Para sa mga senior na tahimik na nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kalayaan, kahit na isang maliit na ginhawa sa gabi ay maaaring mga hulugan ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na umaga, at kumpiyansa na gawin ang mga bagay na gusto mo. Tandaan ninyo ang mensaheng ito. Inalagaan ninyo ang inyong pamilya sa buong buhay ninyo. At ngayon, panahon na para hayaan ang mga simpleng gawi na alagaan naman kayo. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging napakabigat. Nagsisimula ito sa isang hakbang, isang maliit na desisyon, at isang linggo ng pagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataong makaramdam ng mas magaan at mas kalmado. Hinihikayat ko kayong subukan ito sa loob ng 7 araw. Obserbahan kung paano tumutugon ang inyong katawan at ibahagi ang inyong karanasan. Gumanda ba ang inyong tulog? Naging mas magaan ba ang inyong mga umaga? Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na tahimik ding naghahanap ng pag-asa. At kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento, mag-subscribe, at i-type ang salitang pag-asa sa mga komento. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad kung saan ang mga nakatatanda ay nakakaramdam ng suporta, may kaalaman, at may kapangyarihang mamuhay ng may kalusugan at dignidad.